The Lord that God is always giving us an opportunity to come together in His presence, enjoy His presence, and above all, allowing Him to speak to us, especially in these times and these situations of our life. There is a war going on, but we always believe that these are one of the things that are written in the Bible. It has to happen, but we know where we stand. Kasi very clear ang Lord, whosoever blesses Israel, the Lord would bless those who bless Israel. So let's continue to pray for Israel that Israel might be able to fulfill its mission. Whether it is in the negative or positive side, we always believe that God has a purpose. Ano man ang kadahilanan ng Panginoon, kinakailangan maganap sapagkat yan po ang hinihintay natin. These are the signs of times wherein God is already coming. So kinakailangan po maganap ang mga bagay na yan, bagamat hindi po maganda sa ating pandinig, hindi maganda sa ating pangunawa, yet it has to happen because it is written in the Bible. And one thing more, as we hear about wars, rumors of war, sabi ng Lord sa atin, be ready. Ito ang panahon na kinakailangan matutunan mong lalo kang lumalapit at lumalapit sa Panginoon because these are the times wherein God is exposing the truth, exposing people to circumstances, exposing us na yung mga bagay na hindi pa naganap noon ay sa ating kapanahunan magaganap na. Even though we are not in that place, we are severely affected by that war. So I believe this is one of the things that God is saying unto us today. My topic is, keep your heart with all diligence. Panahon talaga na kung saan bantayan mo ang puso mo sa mga nagaganap. You must respond ng naaayon sa sinasabi ng salita. God might be teaching you something out of these happenings now. I have heard that within this week, there is another increase in the double digits this time. Ang mga increases, nag-increase na dati, mag-i-increase uli, and the increases are in double digits. But it's my declaration that as the Lord are increasing in double digits, this time the Lord would be blessing us also more than the increases na nagaganap sa ating kapaligiran. And there is one thing that I have learned in the Bible. If you read thoroughly the Bible, miracles happen kapag may mga hindi magagandang nagaganap. Kaya nga po, I always very cautious kapag nananalangin ako. I usually don't pray for miracles. Kasi I might be inviting disaster. Kasi in the Bible, kapag may disaster po, doon nagaganap yung miracle. Kaya medyo mag-ingat-ingat ka pag nagnanalangin ka ng miracle. Baka nag-i-invite ka ng disaster. Kasi it is always a disaster and then a miracle in the Bible. So, let us be cautious of what to pray for. But I believe the lesson today would teach us on how to respond sa buhay. Okay? We would be continuing what God had been speaking to us. Proverbs chapter 4. This is how we walk life during this time. Sabi ng Lord, my son, my daughter, give attention to my words. Incline your ear to my sayings. Do not let them depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart. For they are life to those who find them, and health to all their flesh. This is my verse. Keep your heart
with all diligence, for out of it spring the issues of life. During the first month of this year, the Lord had been teaching us to ask Him to teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom. So wisdom is always attached to our heart. Ang karunungan po ay palaging nais ng Diyos na manahan sa ating puso. At kagaya po ng verse kanina sa giving natin, it is about David, the man whom He has called. Ano ang tawag kay David? A man patterned after God's own heart. So, in the Bible, kapag ang puso ang pinag-uusapan, very clear din ang Lord. The Lord looks not at the outside appearance of man, but He looks upon the heart. So, hindi yung panlabas na kaanyuan ang tinitingnan ng Diyos sa atin, kundi ang palagi niyang tinitingnan, ano ang puso natin. Kasi ang sabi diyan, out of your heart would come out all the issues of your life. Kung ano ang laman ng puso mo, ay yun ang kinikilos, ginagalaw mo, at yan ang katauhan mo. So, I may not be able to see your heart, but ay malalaman ko ako ano ang laman ng puso mo sa pamamagitan ng mga bigkas mo, sa pamamagitan ng mga galaw mo, kilos mo, at mga kaparaanan kung paano ka gumagalaw. But there is one thing that amazes me most. Ang sabi ng Lord ay, keep your heart with all diligence. What a word! Pag sinabi mong keep, in other translation, guard. But in the Bible, when they uses the word, the original word ng keep, the original word ng guard, ay kadalasan ginagamit siya as watchman. Pag sinabi mong watchman, anong ibig sabihin? Saan ginagamit sa Bible yung watchman? Di ba kapag yung mga kingdoms ay nagbi-build sila ng big walls. What is the purpose of the big walls? For protection against the enemy. Pero hindi lamang sila nag-build ng walls. Merong napakahalagang linalagay nila sa kanilang wall. Ano 'yon? Meron silang watchtower. At sa watchtower na 'yon, meron din nakatalagang watchman. So ano ang trabaho ng watchman? Ano ang trabaho ng watchman? Day and night. Binabantayan. Binabantayan, bariin mo, big wall na yan. Maaari itong mga hulugang binabantayan ng isang tao. Si AI talaga, naririnig. Ang watchman po ay napakahalaga po yung kanyang trabaho. Kasi, kaya nga doon kaya nga watchtower, mataas yan, nakalagay siya doon. Yung mga malayo pa man, kung may darating, nakikita na niya. So, yung watchman ay, kapag meron siyang nakikita na papalapit na hindi naman nila inaasahan, ano ang gagawin niya? Ano ang gagawin niya? He will inform the community, the kingdom, na may mga paparating. So, ganun na lamang ang kahalagahan ng trabaho ni watchman. On guard, palagi. At nagmamasid. Hindi siya pwedeng tutulog-tulog. Ibig sabihin ay palagi siyang alert.
Yan po ang ibig sabihin pag sinabing keep. At ano daw yung ikikip mo? Yung puso mo. Pag sinabing ikikip mo yung puso mo, ay ano, just like the work of the watchman. Binabantayan mo na anuman ang mga harm na pwedeng dumating sa'yo, ay dapat hindi na sila makalapit pa. Ganyan ang ibig sabihin ng pagbabantay. Keep guard. Hindi yung mga hindi magagandang kaganapan ay dapat hindi na makalapit pa sa iyo. Ibig sabihin, kapag may naganap sa iyo na hindi maganda, isa lang ang ibig sabihin. You did not keep your heart. Hindi mo binantayan. Kasi bakit siya nakalapit? At bakit siya nakapasok? Hindi ka nagbabantay. Yan po ang ibig sabihin ng salitang keep. Ganyan po siya. Hindi siya simpleng salita lamang. When you say keep, it is just like the watchman guarding the walls of the kingdom to protect the king, the queen, and above all, to protect the people. That's who you are. Yan dapat ang gawain mo. Nakikita mo dapat yung mga bagay na parating pa lamang. Sapagkat kung nakita mo na paparating pa lamang, gumagawa ka na ng kaparaanan na hindi darating ang mga bagay na ito, o kung darating man, na paghandaan mo na, hindi mo na siya palalapitin, hindi na siya magaganap sa buhay mo. Ganyan ka kamahal ng Diyos. He has given you the power and the ability to keep your heart. Just like a watchman. God will never tell you to do something that He has not given you the power to do it. Binigyan ka ng Diyos ng kaparaanan, binigyan ka ng Diyos ng kapangyarihan na gwardyahan ang puso mo, sapagkat kung nakapasok ang mga bagay na hindi pumasok sa buhay mo, then danger comes. Now, ang sabi ng Lord, ano daw ba ang gwardiyahan mo? Yung puso mo. Bakit? Kasi the heart is the control center. Kumbaga sa computer, siya yung CPU. The moment the CPU is being destroyed, what happens? What happens sa mga technical people? Pag nasira yung CPU, ano mangyayari? Ma-ICU. Kaya nga po, the CPU is being guarded by who? Yung main system, sino ang nag-handle doon? Ren, sino ang nag-handle yung pinaka-main anong tawag niyo sa inyo? Yung computers, yung system ninyo? Yung pinaka-main, yung pinaka-database? The server, sino ang taong assigned doon? Can I assign an ordinary clerk? Why not? Why not? Hindi niya alam kung paano babantayan. So, usually they assign a highly technical, trained, and trusted person. Tama po ba ako? Not only highly trained, but above all, trusted. Kasi, anong mangyari? Pwede niyang i-allow na pasukin yon. At kapag napasok yon ng unnecessary, what happens? All the things na gagawin ay wala nahaluan na. So, ginagwardyahan yon. Kaya nga, I am not a technical person. Malalaman kung meron unauthorized entry. Tama ba ako, Renz? Malalaman kapag may unauthorized entry. Kasi delikado kapag may unauthorized entry doon. Kasi yun ang buhay ng ng company. Nakasalalay lahat doon. So there is a person
top management had entrusted to it. Ganyan ang qualities na meron ka. Ganyan ang qualities na inilagay ng Panginoon sa buhay mo. Kasi you are being entrusted of something that is so important. Gwagwardyahan mo. The CPU of your life is your heart. Ginagwardyahan dapat yan. Na hindi basta-basta dapat makapasok unnecessary yung hindi dapat pumasok. At the other side, kinakailangan naman yung necessary input ay pumasok. Am I correct, friends? Kasi yung mga necessary na dapat pumasok doon, dapat nakapasok silang lahat. Kasi that would be the basis of top management for decision. In the same manner, ganun din dapat yung puso mo. May mga dapat hindi pumasok kasi sisirain niya yung buhay mo. Pero meron din dapat papasukin mo diyan kasi it would bring forth life. Nagkakaintindihan po tayo. Kaya ganun na lamang kahalaga na isinulat ito. Bantayan mo. Bantayan mo. Ang control center ng pag-iisip mo. Bantayan mo ang control center ng pagpipili mo in your choosing. Bantayan mo rin yan. Bantayan mo rin yung choosing center ng feelings mo. Madalas, dito tayo nadidisgrasya. Hindi natin binantayan yung ating pag-iisip. May mga pumasok dyan na hindi dapat pumasok na ginamit mo yan upang ikaw ay mag-isip, upang ikaw ay mamili, at dahil sa iyong pag-iisip, dahil sa iyong pagpipili, naapektuhan ang feelings mo. Tama ba? Kailan ka nagagalit? Kailan ka nalulungkot? Kailan ka nagwawala? It all begins in your heart. May mga inputs na hindi mo ginardyahan. You did not keep your heart. You did not guard your heart. You did not function as a watchman. Kaya mahalaga na bantayan mo. Totoo. Totoo na hindi mo mapipigilan ang mga tao sa paligid mo na magsalita at magsalita at magsalita, pero may isang bagay na pwede mong pigilan. And that is, it's either you choose to enter your heart or it's either you choose not na huwag mong papasukin. Kasi nasa iyo ang kapangyarihan. Kaya nga sabi ng Bible, choose life or choose death. Pero saan po yung proseso ng pag-choose ng life and death? Nasa puso. So, kung hindi ka nagwardya dyan, your failure to guard, your failure to keep will bring you to death, would bring you to destruction. Wala kang dapat sisirhin kundi sarili mo. Kasi ang paggugwardya ng puso mo nakadepende palagi sa iyo. Hindi nakadepende kanino man. It is your job and nasa iyo lahat ang kapangyarihan kung ano ang papapasukin mo sa puso mo. I just don't know. I have not read in the Bible na kapag nag-asawa, ang kalahati ng puso nasa asawa. Kaya ka daw nakukumpleto kasi siya daw yung completion mo. No, that is not in the Bible. Kasi, alam nga naman siya ang magugwardya sa puso ko. Sabi ng Lord, ako. Tama? Ang sabi ng Bible,
about the husband and the wife, helpmeet. Katuwang. It does not complete you because the Bible says, I am complete in Christ. I am complete in Christ. Whether you have a husband, whether you have a wife, you are complete. It does not matter whether you are single or not. You are always complete. Ang paggugwardya ng puso mo ay palaging trabaho mo. Amen. And I thank God na kapag ginwardya mo ang puso mo, you will not do it alone. Why? It is because God gives you wisdom. Kaya nga, this had been our lesson ng paulit-ulit that we may gain a heart of wisdom. Dapat ang puso mo ay there is always wisdom there. Pag sinabi mong wisdom, the Word of God or Jesus, because Jesus is our wisdom. Amen. Mahalaga na ang pinapapasok mo ay ang mga bagal patungkol kay Jesus. Patungkol sa kanyang salita. Yun ang babantayan mo na ang mga salitang yan ay it would bring forth life. Kaya nga sabi ng Word of God, Jesus is, alam na alam ng Sunday school, but in so many ways, tayo pong mga adults ay nakakalimutan natin. Jesus is the way, the truth, and the life. Kapag tama ang puso mo, tama yung way na dinaraanan mo. Kapag tama yung nilalakaran mo na daan, ang ibig sabihin niyan, you are in the truth. Kasi truth and way are just one. But there is something that would test check. Kung you are in the way, you are in the truth, there must be life. Dapat may nagkakabunga, pag sinabi mong life in the Bible, whenever it speaks about life in Genesis chapter 1, kapag ang isang bagay ay merong buhay, anong ibig sabihin? There is growth. If it is an animal, it is producing another life. Tama po ba? If it is a plant, it grows and it would bear fruit na mapapakinabangan. So, ibig sabihin, kapag lumalakad ka your way, there is truth in your way, there should be life. That is a test check that you are walking together with Jesus. Because Jesus is the way, the truth, and the life. These three has to come together. Hindi ibig sabihin, ay ito naman yung sinabing lakaran ko. Baka nga hindi mo linakaran ng naaayon sa kaparaanan ng Diyos. Kasi dapat kapag lumalakad ka sa katotohanan na sinasabi sa iyo ng Diyos, ay dapat po, it would always resort to life. May paglago at may bunga. Nakikita, nahahayag, at ang tao pinapupurihan ang Diyos. Kaya nga, very clear tayo in our teaching. Wherever we go, we bring the presence of God. Whenever we bring the presence of God, there is life. Alam nyo, yung mga napag-aaralan natin, we got to test check in our life. Last Wednesday ba yun? Nag-attend tayo ng party. Last Wednesday, I attended 2 parties. Isang tanghali at saka isang gabi, parehas na buffet. So, I asked God, Lord, I am attending not because of those buffet. I am attending it is because
You want me to bring your presence there. Dapat po, kalarado ka sa lalakaran mo. Don't just be excited doon sa gagawin mo. At dapat ang excitement mo ay you are given the privilege to carry the presence of God and to bring it to that place wherein God is sending you. Yung lunchtime ko is together with my old Christian friends. So it is all about enjoying what God is doing in our life. Mga 3 oras kaming nag-uusap. It is all about what God is doing in our lives. There is so much joy, there is so much praising, there is so much. Kadalasan po kapag ganyan ang sitwasyon, mahirap pong maghiwa-hiwalay kasi walang katapusan yung mga ginagawa ng Diyos sa aming mga buhay. But in the dinner time, I got a big problem. Unang-una, it is in a luxury restaurant na parang wala na akong paglalagyan pa. So, klarado ako, Lord, pinapapunta mo ako this time, pero this time, it is only for that purpose. So, I was there, I was very, very conscious of the things that is happening. Yan ang ibig sabihin ng keep your heart. Dapat ginagwardyahan mo. Ginagwardyahan mo yung sentro ng buhay mo. So I became a watchman. What is happening? So there was a program kasi nag-birthday galing sa States, nag-secret silang birthday celebration for her. So program we are just invited, so I was there. So nung kakain na, someone prayed for the food, someone prayed. So tapos na, sabi ko, ano pa ang gagawin ko dito? Pero sabi ko, Lord, I don't want to go home na hindi ko na-accomplish yung gawain. Then all of a sudden, there is so much joy, there is so much fun. Ang dami-daming bati, ang dami-daming awit ng ng birthday song. Then all of a sudden, the Lord knew what is in my heart. He opens the door. Kasi ang mismong birthday celebrant, nabigla ako eh. Sabi niya, yung mismong birthday celebrant nagsabi, ay, ang dami niyo nang kinantang birthday song sa akin kanina. Pagpasok ko kanina, walang katapusan ng birthday song. Bakit hindi naman tayo, gusto ko yung kantang Once Again. Sabi niya, gusto ko yung kantang Once Again. The Lord opened the way kasi walang nakakaalam kundi kami. So we sang the Christian birthday song for her. And then sabi, nung magko-close na, inano niya yung MC. Teka muna, hindi pa tayo tapos kasi hindi pa ako pinagpe-pray, hindi pa ako linilay hands. Pero the Lord will just open the way. And the MC is about to close. Pero sabi, hindi pa kaya ako pinaglay hands. Hindi pa kaya ako pinagpray pa. Hindi pa ako blines. Eh, ang dami ng prayer na ginawa sa kanya. I believe when you keep your heart, you must be aware that things has to happen. Kasi parang matatapos na yung panahon mo hindi pa nagaganap. That is keeping you guard. You guard. You intercede kung hindi pa that is what the guard is the watchman is doing. Na kapag malayo pa, he sound the alarm. He blew the trumpet that something is coming in. And kapag choose mo at kapag sa pag-iisip mo ay pinapasok mo ang dapat pumasok at tama ang pinapasok mo sa iyong kaisipan, then you will have the right choosing. And when you choose the right thing, then your feelings
goes well. Kaya ang sabi sa Philippians, ano ang sabi sa Philippians 4 verse 7? And the peace of God will reign in your heart and in your mind through Christ Jesus. Very clear. Let the peace of God guard you, guards your heart. And when the peace of God guards your heart, what happens? Your life, you will experience what we call it shalom. Pag sinabi natin shalom, ano ibig sabihin ng shalom? Wholeness of body, soul, and spirit. Actually, binanggit ito ni Pastor Romel in his preaching na when you choose wisdom, tingnan nga natin. There is that verse there. I like it so much. Dali lang po. Yung you choose life and you choose health, yung nakalagay doon sa Proverbs 4. 4:20 ba yun? I want to go that because I want to take, ayan, 22. Kapag ang pinapasok mo sa puso mo ay ang salita ng Diyos, anong mangyayari? Kapag natagpuan mo daw ang karunungan na ito, ano daw ang natagpuan mo? Buhay. At ang buhay na yan ay nagbibigay ng kalusugan to all their flesh. Physical health. Meaning, tama palagi, maging ang mga medical doctors, they agree with this. Kapag ang isang tao ay wala ng will to live, kahit ano pang ganda ng gamot ang ibibigay dyan ay it is already useless. Pero kapag natagpuan mo ang karunungan ng gagaling sa Diyos, it will bring forth life to you, and that life would be expressed having a healthy body. The best medicine is always the Word of God. It is bitter, very clear yan. The Word of God is bitter in so many ways, but it would become sweet kapag ito ay nasa iyo na. The best medicine is always the Word of God. Kasi yung issues of life mo nanggagaling sa puso. Kaya nga, very clear yung Word of God. Now, these are the healthy practices of guarding your heart. Unang-una, feed your heart daily with scripture and worship. Kung naging routine na sa'yo ang pag-iinom ng vitamins, and that is good, mas dapat uunahin mo na i-feed sa sarili mo ay yung Word of God. And pangalawa, sabi natin kanina, the heart is the center, the control center. So mahalaga kung ano ang laman ng control center. Am I correct? Kasi kung anong laman ng database, yun din lang ang makukuha ng iba para sila ay makapagtrabaho. Wala ng iba. Garbage in, garbage out. In the same manner, ganun din ang puso. Garbage in, garbage out. Kaya nga ang principle natin dito sa church natin is
If they throw garbage to you, what will you do to that garbage? Return to sender. Huwag mo nang buksan pa. Kasi the moment you open it even for a while, yung langhap ng basura ay kakapit sa'yo. Mangangamoy, basura ka rin. Alam mo na nga basura, return. This is not mine. Return. Return to sender. Let the sender enjoy the garbage. Huwag mo nang buksan. Huwag mo nang sabihin, totoo kaya? Totoo kaya? Sino ang nagsabi? Ay, binubuksan mo na yung basura. Habang binubuksan mo at binubuksan mo yung basura, nangangamoy, basura ka. And eventually, if you feed your body with garbage, then you are destroying your health. Very clear. It will not bring life, it will not bring health. Kaya nga sabi ng Lord, let wisdom be in the center of your heart. At since the heart is your thinking, your choosing, and your feeling, now, you will not only feed your heart with the scripture, but you guard or you screen what influences your mind. Let there be screen influencers. Ano ba ang nag-i-influence sa'yo through this screen? Ngayon, lahat tayo user nito, tama po ba? Meron ba dito hindi nagsi-cellphone? Meron ba? Meron bang hindi niya alam na cellphone ito? Lahat naman siguro kayo alam niyo na cellphone itong hawak ko. Bakit mo alam na cellphone ito? Sige nga. Casey, bakit mo alam na cellphone ito? Ha? Kasi ginagamit mo, kaya alam mong cellphone ito. O, meron pa ba dito na hindi niya alam na cellphone ito? Ang cellphone ay palaging may screen. Tama po ba? And that screen that you are seeing, in so many ways, it influence you. Kaya nga po, may mga milyonaryo na influencers. Bakit sila nagiging milyonaryo? Kumikita ng malaki. Bakit sila kumikita ng malaki? Kasi, yung nakakakita ay nai-influensyahan nila. Kaya kung nagtitinda siya ng ganito, ikaw na nakakita, na-influensyahan ka niya, hawak na niya yung what? Yung thinking mo, yung choosing mo, at yung decision mo. Am I correct? Kaya nga, dapat meron tayong screen influencer. It is either through media, through conversation, and through relationship. Kaya nga very clear ang Bible. Be not unequally yoked with unbeliever. Maaring very good naman siya. Yes, very good siya, pero hindi siya naniniwala sa Diyos, hindi siya nagbabasa ng Bible, then eventually, whether you like it or not, that person would influence you. Wala kang kamalay-malay, yung brand ng sapatos niya, yun na rin ang brand ng sapatos mo. Yung suot niyang pantalon, ganun ka na rin. Mahilig siya ng maluluwag na pantalon, nagsusuot ka na rin ng maluwag na pantalon. Mahilig siya sa t-shirt na black, nagsusuot ka na rin ng t-shirt na black. Yung pananalita niya, pananalita mo na rin, hindi mo na mamalayan. It is because influencer. Na-influence kaya niya. Kaya sabi ng Lord, guard your heart. Ano ang pinapasok mo dyan? The moment, hindi po masama na gumaya ka. Pero tanungin mo ang sarili mo, Kristiyano ba itong ginagaya ko? Kasi maaring sa simula, damit-damit pa lang yan. Pero sa susunod, yung buhay niya, magiging buhay mo na rin. Lifestyle.
Wala kang kamalay-malay. Why? You are not guarding. You are not keeping your heart anymore. Nawala yung pagkikip. Nawala yung pag-guard. Very clear kasi ang work ng enemy. Ang sabi ng Bible, he has a subtle way. Wala kang kamalay-malay. Kasi, ay, ano bang masama? Pantalon lang naman ang ginaya ko. Wala, hindi masama yan. Ginaya ko lang naman yung sapatos niya kasi maganda naman yung sapatos niya. Walang masama dyan. Ang hindi mo alam, papalapit, 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 gagayahin mo na ang buhay niya. If I am you, choose who influences you. Whether in media, yung mga nanonood ng non-time show, I warn you, I do not watch non-time show. It is so garbage for me. Look at their language. Look at their ways of doing things. Yung mga games nila, napaka-ano. Oh. And their language. Mahirap po para sa akin. Why? Kung nakuha ko yung lingwahe nila na hindi ko namamalayan, big chance is, in my preaching, I will be using also the language. Pero ikaw din, wala ka rin kamalay-malay. Wala kang kamalay-malay, nagsishare ka ng gospel. Pero yung pamamaraan, yung mga salita mo, wala kang pinagkaiba ng basura ng mundo. Kaya nga, keep your heart. Choose what influences you. Choose only those things that builds your faith, gain entrance to your heart. Kung nakakalago sa pananampalataya, yun, doon mo dapat, dahil nagbabantay ka, doon mo binubuksan ang pintuan ng puso mo. Kapag hindi paglago ng pananampalataya, dahil nag-guard ka, sinasaraduhan mo ang pintuan ng puso mo. You close your ears, you close your eyes, and you close especially your heart. Don't allow an entrance unto these things. The moment they will influence you, it would affect your choosing, it would affect your thinking, and it would affect your feeling. Hawa-hawa kasi yan. There is a transference of spirit. Tingnan mo yung tupakin ang nanay, tupakin ang tatay, tupakin din yung bata. Kaya, we parents, we should be watchful in our behavior. Because we influence the children. Walang kamalay-malay yung bata kasi kadalasan, hindi pa siya masyadong marunong mag-guard ng heart niya. Hindi pa siya marunong magsarado at magbukas. Palaging bukas yan. Kaya kung lahat ay mga bagay ay naririnig niya, nakikita niya ay negatibo, then it will become that person. Look at those people, babies, nasa sinapupunan pa lang ay worshiper na ang nanay, worshiper na ang tatay. Look at those children. They become worshiping children, worshiping people. Why? Those sounds influences them. Pumasok sa mga puso nila yon eh. Those are the issues of their life. Worship, Word of God, Bible studies, missions, those things are influencers in their life. Do not allow those paid influencers to influence your children, parents. Kasi hindi pa sila masyadong marunong mag-keep and mag-guard ng kanilang puso.
Let us teach them. And one way of guarding your heart is stay with people whom you are accountable, trusted believers that would help you reinforce the walls of your life. Di ba, when they rebuilt the walls, if you read your Bible well, very clear, si Nehemiah, nung nag-build siya ng walls, may mga nagtatrabaho at meron nagbabantay at the same time. Hindi niya hinahayaan na merong giwang na pwedeng pumasok ang enemy. Bantayan mo. At one of the ways na binabantayan mo ang puso mo is be accountable through fellow believers. Kaya nga po meron po tayong cell groups. Akala mo grupo lang yan, hindi. Hindi. It is not just a group. Those people are your walls that would help you reinforce na walang dapat makapasok sa buhay mo. That's the reason why sometimes they will tell you, yung ginagawa mo mali. Dapat lalamunin ka na ng kadiliman if you could. Di ba may mga ganun tao na nagsasabi sa atin? They are those people that God have sent into your life to help you guard your heart. They are the one who would help reinforce the walls. Hindi dapat makapasok yung mga hindi dapat at papasok yung mga dapat pumasok. There are people whom God is sending upon your life. Be accountable to these people. Allow them to speak to you. Kasi sila ang pinadala ng Diyos to be a blessing to you. Huwag kang magtatampo kung may sinabi silang isang bagay na ikakabuti mo. At huwag mo rin sasabihin, this is my life. Ako ito, hindi. Oo nga, ikaw nga yan. Pero nakikita nila na medyo hindi ka nagbantay. You did not guard your heart. May nakakapasok na. So what they do is, they help you reinforce na yung walls ng buhay mo ay nagugwardyahan. Pumasok ang dapat pumasok, yung hindi dapat pumasok ay hindi dapat pumasok. So, thank God for these people whom He is sending upon your life. They help you keep or guard your heart. At kung may mga times na very sharp yung sinabi nila sa'yo, isipan mo mabuti. Bakit nga ba nasaktan ako sa sinabi niya? Baka kasi nakapasok na yung dapat hindi pumasok sa buhay mo, na wala, hindi mo namamalayan. We thank God that there are people na nagmamahal sa atin. So that is keeping your heart. Pero ang pagkikip daw, pag-guard daw ng heart ay very clear ang Bible how to do it. Madali kasing sabihin, ginugwardyahan ko naman ang buhay ko. Tinitingnan ko naman ang laman ng puso ko kung may tama o kung may mali. That is, the Lord is very specific how you will do it. Paano daw ang tamang pag-guard o pag-stay ng heart? Very clear ang Bible. Ginamit yung word, sige, verse 23. How will you stay? How will you keep your heart? How? How will you guard your heart? With all diligence. Very clear. Pag sinabi natin with all diligence, there is a constant na pagbabantay, there is an intentional na binabantayan mo, and there is a thorough na pagbabantay.
Sa database, sa computer, sa CPU, pag na-in-place na yung mga hindi na kasi ako practitioner, nawawalan na ako ng words. Yung mga ano ba, internal controls ba tawag doon? Para maprotektahan yung system. Anong tawag doon? Para maprotektahan. 'Di ba meron tayong tinatawag na firewall? Am I correct? Ano ba yung firewall? It is an antivirus system. Pero, pag linagay mo na yung firewall na yon, ganun na, okay na ba yun? Hindi. Binabantayan pa rin siya. There is a constant na pagbabantay na yung inilagay mo na palatandaan na may something is wrong ay nakikita mo and there is an intentional na pagbabantay. Kumbaga, ito ay isang every minute of your life, there should always be a guarding of heart. Kasi very clear ang Bible. Be sober-minded and be alert. Yan ang sinasabi niya. Because spiritual dangers never take a day off. Walang day off po yung enemy. Wala siyang day of rest. Na Sunday ngayon, safe ka. Hindi. Hindi nagda-day off ang enemy. 24/7 siya, palaging naghihintay kung kailan siya pwedeng pumasok. So, we are urging us na keep watchful focus on Christ rather than drifting away. Kasi kapag ang buhay mo ay umaagos ka na, ay nabubuhay ka na lamang sa tinatawag nilang agos ng buhay, chances are, yung agos ng buhay ng sinasabi ng mundo, nakabalot doon yung mga traps of the enemy for you. Be alert, be active, and consistency matters most. Very consistent ka dapat. Kasi kapag nakaugalian mo na ang isang bagay, every time something is wrong, comes near you, you just know why it is already your system. When I was working, may nilagay sa program namin na mga red light na nag-iilaw yung red kapag something is wrong. Ako lang ang nakakaalam, nalinagay doon. Sabi sa akin, may mag-iilaw dito. Na kung hindi balansyado yung ginagawa mo, nag-iilaw yan. Dapat, kapag nakita mo yung ilaw na yan, ang ibig sabihin, something is wrong, be on guard. Kung merong nakapasok o kaya merong nag-access, unauthorized access, umiilaw din yun. May mga intruder, umiilaw. Kapag umilaw yon, hindi mo dapat babalewalain. Many times, I saw those lights. They are colored yellow and they are colored red. I know the meaning of yellow, I know the meaning of red kapag nakikita ko yun. One time, I am about to deliver my report to top management. Nag-ilaw yung red. Nag-ilaw yung red. Ang ibig sabihin, something is wrong. Tingin ko, okay naman lahat. Nag-ilaw yung red. Nag-ilaw yung red. Ibig sabihin, tingnan mo mabuti, ulitin mo mabuti. Yan ang tinatawag na troubleshooting. May pipindutin ka doon, papakita niya kung saan yung
problema. That should be us in our daily life. Na if you have, eto, babalik na naman tayo sa the basic principle of Christian life. If you just memorize at least one verse in 1 week. So, yung 4 weeks, meron kang 4 verses. 4 times 12, meron kang 4 times 12, 48 verses in 1 year. 48 verses, ilang taong ka ng Kristiyano? Eric, ilang taong ka na? Hindi, ilang taong ka ng Kristiyano? May 10 na? 48 times 10, dapat meron ka ng 480 verses ng memorize. Those are your warning lights. Umiilaw yung mga yan. Umiilaw yung mga yan kapag merong hindi magandang darating o papasok. It would just tell you. The Holy Spirit would put into remembrance the power of the Holy Spirit in our lives. The Holy Spirit would put into remembrance those words that you have hidden in your heart. They are warning signals for you. Yan po ang ibig sabihin na keep your heart with all diligence. Pangalawa, ito, I will say it with much love. Honestly speaking, who is attending the Wednesday services online? Wala pong nagtataas ng kamay kadalasan pag tinatanong yan. Alam nyo, you are missing so much Rhema words. Ako po, I do not only attend the Wednesday service once. I usually attend 2 to 3 times. The Sunday services, I attend 3 to 5 times. Ganyan po kahalaga sa akin. Kasi every time I receive a Rhema word, babalikan ko uli ano ang pagkasabi. Paano sinabi? Paano ko i-apply? Pag hindi ko pa naiintindihan, babalikan ko uli. Praise be to God for the activities, for the system that we do have. Binabalikan ko palagi. Kasi that would be my Rhema word throughout the week. I don't want to miss anything about it. Kaya para sa akin, pabalik-balik po ako dyan. Pabalik-balik po ako yan. And there are times, if you are really sincere, there are times the Lord would wake you up and would say something na nandun. So, ipi-play mo uli. Ipi-play mo uli. Ano ba ang nakalimutan mo? Nag-preach na ako. Pero yung preach ko today, I got to listen tonight. Kasi, may mga words na sinabi ko na I got to personally listen, personally. May mga bagay na nabanggit ko na kinakailangan, binanggit ko pala yon para sa sarili ko. So I got to listen again. So my Sunday services for me 3 to 5 times, including even my Sunday service, my Wednesday services. So this is how I use this screen to influence me. Dapat, meron ka rin man lang ito, use it properly. Use it to influence you. Maraming mga bagay na pwedeng mag-influence dito. If there is one thing that I want to influence me is, I want the Wednesday and the Sunday services to influence me through this screen. Ito ang magiging buhay ko. And sinabi natin, daily all diligence, these are the daily rhythms that express diligence. Ano ba yung mga daily rhythms of life? Begin and you end your day directing your heart towards the Lord.
It is so simple, but in so many ways, sometimes we forget it. As you wake up, I usually begin with my day with this prayer. Lord, thank you. Napakarami mong inilaan para sa akin sa araw na ito. Tatanggapin ko lahat. Nais mo na maging masaya ako sa araw na ito. At magbibigay ka ng mga pagkakataon magiging masaya ako, and I decide to be happy because this is your will. And at the end of the day, isasayin ko naman sa Lord what makes me happy during the day. Na binanggit ko kaninang umaga. And pupunta na naman ako dito. Replace kabataan. Replace passive scrolling and this screen. Pag sinabi mong replace, anong ibig sabihin ng replace? Palitan. May isang bagay na, bakit ko papalitan ng isang bagay? Luma na, ano pa? Hindi nakakabuti sa'yo. Replace your passive scrolling with purposeful reflection and truth. Bakit hindi ka ang dami kaya ngayon? You could now be a Bible school student in this screen. Ang dami ngayon na pwede mong i-scroll dyan. Sino dito ang nag-install sa kanyang cellphone na Bible Dictionary? Hala, wala ni isa. Hindi, it is not just the Bible. Mag-iba yung Bible app sa Bible Dictionary. Mag-iba rin siya sa Bible Thesaurus. So dito meron siyang Bible Thesaurus sa kanyang cellphone. Wala rin. Wala. Sa dami. Buksan nyo nga ang cellphone nyo. Bukas ang cellphone. Sige, this time I will allow you. Ilan applications ang meron dyan? Ang linagay mo, ilan? More than 10? Yung iba, mahigit 30. Oh, yung pinakamahalaga hindi mo linagay? The Bible Dictionary, the Bible Thesaurus, and to those who really wanted to study more, meron pang mga apps about, kikita mo the original Hebrew and the original Arabic and the original Greek words. Pero this time I will not recommend first kung hindi ka pa marunong gumamit ng Bible Dictionary, Bible Thesaurus. Allah, kaya pala kayo nahihirapan. Kasi many times, the Lord would just say you one word. Pag sinabing one word, paano mo malalaman kung anong verse sa Bible yon? See, the Lord gives me the word perseverance. Anong verse sa Bible, Eric, yung perseverance? Can you cite me the verse? Yun. Doon mo gagamitin yung sinasabi ko kanina. Nakalagay doon kung saan mo makikita yung word na yun. Kasi sinabi sa iyo ng Lord, yung word na yan kasi may mangyayari sa iyo na kailangan mo ng perseverance. Kailangan mo tahan yung Bible verse. Ano ang sinasabi ng Bible verse patungkol sa sinabi ng Lord sa iyo? Are you getting, church? That is keeping your heart with all diligence, intentionally. Ito yung tinatawag, yung Rema word natin sa cup na purposeful purpose. I-purpose mo talaga na yung mga tinatanggap mong salita, even though it is just a one word, look at the Bible. Saan ginamit yan? Ano ang sinasabi niyan? Yan ang kaparaanan kung paano mo gagamitin. Sinabi sa iyo ng word.
let us use this screen to influence us properly. Meaning, there are those things that you got to what? Replace. Yung mga bagay na hindi naman nakakatulong sa'yo, replace it. In fact, if I am so strict, I want you to open your cell phone now and to delete all the apps that are not needful in your life. But I will not do that. I am just requesting you to do it. Tanggalin mo yung mga apps na hindi nakakatulong sa buhay mo at palitan mo ng mga applications na makakatulong sa buhay mo. And that's what we call it, guarding your heart with all diligence. Kasi, kapag ginawa mo yan, it would spring forth. For out of it will spring forth the issues. So, ano ang laman ng puso mo, yan din ang magiging galaw at kilos mo. Pag it would spring forth the issues of life, ginamit yung salitang springs forth. Flow springs of life. Pag sinabi mong it springs, anong ibig sabihin? Pag sinabi mong springs, dadaloy. Pag sinabi mong dadaloy, ano? Paano ba dumadaloy ang tubig? Ha? If it is in the faucet, anong gagawin mo? You just open the faucet at kusang in the same manner. You just open your heart, what happens? Dadaloy dyan yung mga bagay na pinapasok mo. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung gusto mo na ang mga taong nakikinig sa'yo ay ang tingin nila sa'yo, kagalang-galang, gusto nilang marinig, ang sasabihin mo, then gwardiyahan mo ang puso mo. Kasi kung ano ang nakalagay dyan, it would just spring forth. Kusang lalabas dyan. Huwag kang magtataka. Kuminsan kasi, nagtataka ako, sinabi ko naman, pastor, hindi siya nakinig sa akin. Hindi ka nga worth na pakinggan. Yun lang po, hindi ko sasabihin. Ayoko na lang sabihin. Bakit hindi sila nakinig nung nagsalita ka? Pangit mong pakinggan, hindi. You are not worth listening for. Pero subukan mo magsalita na ang laman ng puso mo with all diligence ay yung wisdom na binigay sa'yo ng Lord, then people would listen to you. In fact, I experienced it in my life. Whenever you go to a certain place, they will always give you time to speak. They will always give you an opportunity to stand up and speak. I have noticed that in my life. Why? Because it springs, yung mga dumadaloy sa puso mo ay mga bagay na inilagay mo. Test check. Have you been to a certain occasion? Definitely yes. Did they vacated time for you para sila naman ay makinig para sa iyo? If the answer is yes, maybe gusto nila ang pananalita mo. If no, something is wrong. They don't want to hear. Or, in our daily life, kapag kinausap mo ba ang isang tao na kinig siya sa iyo? Kung hindi, don't blame that person na kausap mo. At tigas ng ulo, pastor, di ayaw makinig. Ang tanong, bakit ayaw makinig? Kasi hindi. Yung nag-spring forth sa bibig mo, it does not gives life. It might gives destruction. It might gives death. I believe today, the Lord is sending us out for the gospel. Pero bago tayo lumabas, guard your heart
with all diligence, for out of it springs the issues of life. Let our declaration be declaration that brings forth life and that brings forth the life and the wisdom of God that comes forth from His Word. And above all, our main goal in life is to bring the presence of God wherever God is sending us. Shall we just stand up and pray? Father, we thank you that today you have spoken your word. Let those Rhema words that had been spoken, Lord, be kept in our hearts. We guard them, Lord, and it would bring forth life on them, even as we walk with the power of your Spirit working in our lives. Lord, today bless your people and may you meet all their needs, Father, in accordance to your riches in glory. Bless our fellowship together, even as we continue our meeting up with each other today. Give you the glory and honor. This we pray in Jesus' name. Amen and amen.